sa nangyaring unang putok sa panulukan ng Sosiego at Silensyo sa Santa Mesa, Maynila, nag-ugat ang pagsisimula ng digmaang Pilipino-Amerikano. Sa patakarang benevolent assimilation ng mga Amerikano, kanilang pinagdiinan na ang kanilang ginagawa ay para tulungan at turuan ang mga Pilipino sa tamang pamamahala sa isang gobyerno. Ngunit, alam ng mga Pilipino, alam ni Pangulong Emilio Aguinaldo na ito ay isang panlilinlang at nais nilang sakupin ang bansang Pilipinas. Sa araw na ito ay makikilala natin ang isang general na kontrobersyal sa ating kasaysayan. Siya ang chick boy na si General Gregorio del Pilar. Tayo muna ay magbabalik-aral. Bibigyan kita ng 3 segundo para isipin ang tamang sagot. Unang bilang. Sino ang Amerikanong bumaril sa sundalong Pilipino sa panulukan ng Sosiego at Silensyo sa Santa Mesa, Maynila? Siya ba ay si William Grayson o George Dewey? Kung ang napili mong sagot ay si William Grayson, tama ka. Isinigaw niya ang salitang halt na nangangahulugang tigil. Ngunit dire-diretso pa din sa paglalakad ang mga sundalong Pilipino. Dito niya ipinutok ang kanyang baril. Pangalawang bilang, bakit dumiretso sa paglalakad ang mga sundalong Pilipino kahit na narinig nila ang salitang halt? Ito ba ay dahil hindi nila naiintindihan ang sinasabi ng Amerikano o dahil gusto nilang labanan ang mga Amerikano? Kung ang napili mong sagot ay dahil hindi nila naintindihan ang sinasabi ng Amerikano, tama ka. Sa gabing iyon, 3 sundalong Pilipino ang namatay. Ito na ang naging dahilan ng paglaban ng mga Pilipino sa mga Amerikano. Pangatlong bilang, sino ang sundalong Pilipino na binaril ni William Grayson? Siya ba ay si Antonio Luna o Anastasio Felix? Kung ang napili mong sagot ay si Anastasio Felix, tama ka. Dahil hindi maalam sa wikang Ingles, dire-diretso pa din silang lumakad at naging dahilan sa pagpapaputok ng baril ni William Grayson. Pang-4 na bilang, sino ang naatasan ng Pangulo ng Estados Unidos na maging gobernador militar sa Pilipinas? Siya ba ay si George Dewey o Elwell Otis? Kung ang napili mong sagot ay si Elwell Otis, tama ka. Inutos niya agad ang paghuli sa mga sundalong Pilipino. Bilang tugon, nagdeklara ng pakikidigma si Pangulong Emilio Aguinaldo laban sa mga Amerikano. Panlimang bilang, umatras ang mga sundalong Pilipino papuntang Hilagang Luzon sa pamumuno ni Pangulong Emilio Aguinaldo para itakas sa mga Amerikano ang kabisera ng Republika. Ito ba ay katotohanan o walang katotohanan? Kung ang napili mong sagot ay katotohanan, tama ka. Kasama ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa pagtakas ang kanyang pamilya at mga taga-suporta. Kailangan nilang umatras dahil ang pagkahuli sa kanila ang magiging hudyat ng pagkatalo sa digmaan. Sana'y nakuha mo ang lahat ng mga tamang sagot. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala. Maaari mong mapanood muli ang episode na ito sa YouTube at DepEd Commons upang babalikan ang ating aralin. Ang pakikidigma ay may iba't ibang taktika. Talagang utak ang labanan. Kung minsan, kailangang gamitan ng panlilinlang. Ngunit, kakaiba ang ating bayaning si Gregorio del Pilar. Siya ang paboritong general ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Alam ba ninyong nagawa niya at ng mga kasamahang revolusyonaryo ang magdamit babae para matalo sa isang labanan ang mga kaaway? Nakakatuwa, di ba?
Sa araw na ito, malalaman ninyo ang naging papel ni General Gregorio del Pilar sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pinakabatang general sa edad na 24. Dahil sa lakas ng puwersa ng mga Amerikano, tumakas papuntang Hilagang Luzon si Pangulong Emilio Aguinaldo. Mula sa Malolos, Bulacan ay inilipat niya pansamantala ang kabisera sa Pampanga. Ngunit patuloy ang pagtugis sa kanya ng mga Amerikano. Di nagtagal ay nakuha na ng mga Amerikano ang Pampanga at natalo nito ang mga sundalong Pilipino. Walang nagawa ang hukbo ni Pangulong Emilio Aguinaldo kundi magpakalayo-layo pa. Mula Pampanga ay binigtas nila ang daan tungong Tarlac. Mabato at masukal ang daan, ngunit hindi siya iniwan ng mga taong sumusuporta sa kanya. Hangad nila ang kaligtasan ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Sila ay mas nagpakalayo-layo pa at umabot sa Bayambang, Pangasinan. Ang hirap ng buhay ng palipat-lipat ng lugar at patago-tago, hindi ba? Pero hindi natin sila masisisi. May ipinaglalaban na karapatan ang ating mga bayaning Pilipino. Ipinaglalaban nila ang kasaninlan ng bansa. Ayaw nilang magpakaaliping muli sa tinatawag nilang mga imperialista. Walang iba kundi ang mga Amerikano. Tara't balikan natin ang kwento ko. Alam ni Pangulong Emilio Aguinaldo na hindi sapat ang kanilang hukbo para talunin ang mga sundalong Amerikano. Ngunit kung dadaanin sa taktika ay malaki ang tsansa na kanilang pagkapanalo. Ipinag-utos ni Pangulong Aguinaldo ang pag-iwan ng mga sundalong Pilipino sa kani-kanilang kampo at mamundok. Doon ay bubuo sila ng mga pulutong kung saan maaari nilang paghandaan ang pagdating ng mga sundalong Amerikano. Mas malaki ang kanilang tsansang manalo sa digmaan, lalo't hindi pamilyar sa lugar ang mga dayuhan. Ito ang tinawag nilang sistemang guerrilla na pamumunuan ng kanilang mga lokal na opisyal militar. Patuloy ang kanilang paglalakbay hanggang madaanan ang La Union. Mahirap ang buhay ng nagtatago, uhaw, gutom, pagod, sakit ng katawan at patuloy na pag-aalala mula araw hanggang gabi. Matakasan lang ang imperialistang mananakop. Kaya mo ba yon? Araw-araw na lakad mula umaga hanggang gabi, akyat baba ng matatarik na bundok at bangin, paglusong sa ilog. Hay, alam kong ang ilan sa inyo ay napapaisip, bakit kaya hindi na lang sila sumuko, di ba? Pero ating alalahanin ang damdaming nasyonalismo na nag-aalab sa kanilang mga puso. Hindi nila ibebenta o isusuko ang kalayaan ng mga Pilipino. May prinsipyo at paniniwala silang ipinaglalaban. Sa matagal na pagkakaalipin sa mga Espanyol, hindi natin maiiwasan ang hangad nilang maranasan ang ganap na kalayaan. Tara't bumalik tayo sa huling bahagi ng aking kwento. Marami ang nagugutom at nagkakasakit sa daan. Ngunit patuloy ang kanilang suporta kay Pangulong Emilio Aguinaldo. Saan man siya magpunta ay nakasunod ang kanyang mga general na handang ipagtanggol siya. Nakarating na sila sa Pasong Tirad, Ilocos Sur. Sinalubong sila ng mga lokal at siniguradong ligtas sila sa kabundukan. Walang Amerikano, walang pangamba. Dito sila namahinga at nagpalipas ng gabi. Ngunit may natiktikan ang mga sundalong Pilipino at nakarating ang ulat na may namatang Amerikano sa bundok Tirad. Agad na ibinalita ito ni General Gregorio del Pilar kay Pangulong Emilio Aguinaldo. Hangad ng batang general ang kaligtasan ng kanyang pinuno. Agad na naghanda ang pangkat ni Pangulong Aguinaldo sa muling pagtakas. Samantala, nagpresenta si General Gregorio del Pilar na magpaiwan upang masiguro ang kaligtasan at makalayo ng tuluyan si Pangulong Aguinaldo sa mga sundalong Amerikano. Nag-alala si Pangulong Aguinaldo, paborito niyang general si Goyo. Ngunit buo ang loob ng batang general na ipagtanggol ang Pangulo. Kasama ng kanyang hukbo, bumaba sila ng bundok para harangan ang mga sundalong Amerikano. Pinamunuan ni Peyton March ang hukbo ng mga sundalong Amerikano. Nagkaroon ng mga palitan ng putok ng baril. Buong tapang na hinarangan ni Goyo ang daan. Makaiwas at makalayo lamang si Pangulong Aguinaldo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, sa gawing likuran ng kuta ay itinuro ng isang igorot na nagngangalang si Januario Galut ang daan.
kung nasaan ang hukbo ng batang general. Matapos ang 6 na oras na labanan, nakita ni General Gregorio del Pilar na papalapit na ang mga Amerikano. Sumakay siya sa kanyang kabayo at nakipagpalitan ng putok ng baril. Nabaril sa leeg si General Gregorio del Pilar na agad niyang ipinamatay. Matagumpay na nakalayo at nakatakas papuntang Lubwagan, Kalinga si Pangulong Emilio Aguinaldo. Salamat sa kabayanihang ipinamalas ng batang general. Ang bigat sa loob, hindi ba? Dahil sa pagturo ng isa nating kababayan sa lihim na daanan patungo sa lugar kung nasaan sina General Gregorio del Pilar, natalo sa labanan ang mga Pilipino. Tunay nga na kung walang pagkakaisa, watak-watak at hindi iisa ang layunin, ay talagang mahihirapan ang lahat. Kahit pa ang isang leader ay ubod ng husay. Dumako tayo sa isang pagsasanay. Bibigyan lamang kita ng 3 segundo para tukuyin ang tamang sagot. Buuin ang salitang hinahanap sa bawat bilang. Gamitin gabay ang mga titik. Unang bilang. Saan pansamantalang inilipat ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kabisera ng Republika matapos tumakas sa Malolos, Bulacan? Ikalawang bilang. Siya ang pinakabatang general sa hukbo ni Pangulong Emilio Aguinaldo at tinaguriang Bayani ng Pasong Tirad. Ikatlong bilang. Sino ang igurot na nagturo ng daan sa mga Amerikano kaya natalo sa labanan sila Gregorio del Pilar? Ika-4 na bilang. Ilang oras tumagal ang laban sa Pasong Tirad kaya nabigyan ng tamang oras na makatakas si Pangulong Emilio Aguinaldo? Ika-5 bilang. Sino ang pinuno ng hukbong Amerikano na tumalo kina General Gregorio del Pilar sa labanan sa Pasong Tirad? Ika-6 na bilang. Saan nakarating si Pangulong Emilio Aguinaldo matapos na makatakas sa Pasong Tirad? Ang tamang sagot sa ating pagsasanay ay ang sumusunod. Unang bilang, Pampanga. Ikalawang bilang, Gregorio del Pilar. Ikatlong bilang, Januario Galut. Ika-4 na bilang, 6. Ika-5 bilang, Peyton March. Ika-6 na bilang, Lubwagan, Kalinga. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Kung hindi naman, ay maaari mong balikan ang pagsasanay na ito sa official YouTube channel ng DepEd TV at madadownload ang video sa DepEd Commons. Bilang pagbubuod sa ating aralin, tandaan ang sumusunod na talasalitaan. Taktika, ito ay isang matalinong plano o kaparaanan para matalo ang kalaban. Pulutong, isang taktikal na unit na pinamumunuan ng isang tenyente. Prinsipyo, ito ay ang lubos na paniniwala sa isang kaisipang dapat ipaglaban. Guerrilla, tawag sa mga taong namumundok at handang makipaglaban. Target lamang nila ang maliliit at mahihinang panig. Paborito, ito ang tawag sa tao o bagay na kinawiwilihan ng higit kaysa sa iba. Nakita natin kung papaano ipinagtanggol ni General Gregorio del Pilar si Pangulong Emilio Aguinaldo. Lubos ang kanyang katapatan at hindi niya pinabayaan ang taong nagtiwala at naniwala sa kanya. May ilan na magsasabing, paano siya naging bayani kung ipinagtanggol lang niya si Pangulong Aguinaldo? Alalahanin natin na ang pakikipaglaban niya sa mga Espanyol at Amerikano ay hindi lamang para kay Pangulong Aguinaldo, para ito sa mga susunod na henerasyon ng ating bansa. Ipinakita niya ang kanyang malasakit, katapatan at pagmamahal sa sinumpaang tungkulin. Ang paglilingkod ng tapat at totoo hanggang sa kanyang kamatayan. Iyan ang batang general, ang bayani ng Pasong Tirad. Patunay na hindi hadlang ang edad para makapaglingkod ng tama sa bayan.